si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DTI inilabas na ang Noche Buena Price Guide ngayong taon. Mary Jane Veloso makakauwi na ng Pilipinas matapos ang 14 na taon na pagkakakulong sa Indonesia. Karahasan sa halalan, kinundina ng COMELEC. Banta sa buhay ng mga kandidato tututukan. PBBM hinikayat ang mga ahensya ng gobyerno na gawing simple ang mga magiging pagtitipon ngayong Kapaskuhan. Vice President Sara Duterte binatikos sa pag-iwas sa pagsisiyasat ng confidential funds ng Kamara. Barangay officials papayagan mangampanya ngunit mananagot sakaling magkaroon ng lapses. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, opisyal nang inilabas ng Department of Trade and Industry o DTI nitong Lunes ang price guide para sa mga Noche Buena products ngayong taon. Para sa presyo ng queso de bola, pumapatak ito mula 200 hanggang 400 piso depende sa brand. Habang 300 piso hanggang kulang-kulang 1,000 piso naman ang presyo ng 1 kilong ham. Makikita sa opisyal na Facebook page ng Kagawaran ang kabuuang listahan ng mga presyo ng mga produktong kadalasang binibiling sangkap sa pagkain tuwing Pasko. Inirerekomenda ng Department of Health o DOH na taasan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang package rate para sa mga pasyente na nangangailangan ng kidney transplant. Pahayag ni Kalihim Teodoro Herbosa, sa pamamagitan ng benepisyong ito, mababawasan ang gastusin ng pasyente mula sa kanilang sariling bulsa. Ang Z-benefit para sa kidney transplant ay nasa 600,000 pesos pa rin mula noong taong 2012. Dagdag ng Kagawaran, mas pinapabuti pa nila ang benepisyong ito kasabay ng pagkontrol ng bilang ng mga may diabetes at hypertension upang hindi na magkaroon ng pasyenteng nangangailangan ng kidney transplant. Sa ibang balita, inalis na ng Commission on Elections o COMELEC ang panukalang mandatory registration ng mga social media na pinaplanong gamitin ng mga kandidato para sa pangangampanya sa halalan. Ayon sa COMELEC, hindi na kailangan ng mga pribadong individual na iparehistro ang kanilang mga web pages, vlogs at iba pang online platforms upang makapangampanya sa midterm elections. Resulta ito ng resolusyong ipinahayag ng Commission on Bank alinsunod sa pangangailangang protektahan at pagpapahalaga ng mga karapatan ng pribadong individual katulad ng freedom of expression. Kinumpirma naman ng pamahalaan na makakauwi na ng Pilipinas ang overseas Filipino worker na nasentensyahan ng death row sa Indonesia na si Mary Jane Veloso. Alamin ang ibang detalye sa ulat ni Francis Riudique. Ayon sa isang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., makakauwi na ng bansa si Mary Jane Veloso. Ito ay matapos ang 14 na taong pagkakakulong sa Indonesia. Dati nang nasentensyahan ng death row si Veloso dahil sa mga kasong sinampas sa kanya ukol sa ilegal na droga. Ayon kay Pangulong Marcos, ang pagpayag na ito ng pamahalaan ng Indonesia na makauwi na si Veloso sa Pilipinas ay resulta ng mahigit 1 dekadang diplomasya at konsultasyon. Kaya naman nagpasalamat siya kay Indonesian President Prabowo Subianto at ang buong pamahalaan nito. Dagdag pa ni Marcos, resulta din ito ng malalim na ugnay ng Pilipinas at Indonesia, gayon din ang magkasamang dedikasyon para sa hustisya. Taong 2010 nang makulong si Veloso sa Indonesia dahil sa kaso ng drug trafficking. Nasentensyahan din siya ng death row ngunit napigilan noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino III. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network.
Samantala, nasawi sa pamamaril ang magkapatid na Filipino-American na sina Christine Asaka at Javi Makindang, kabilang sa 4 na biktima ng umano'y gun violence sa loob ng isang bahay sa Lancaster City, California. Kabilang sa napatay sa pamamaril ang fiancé at partner ng parehong Pinoy, pati na rin ang kanilang 4 na alagang aso, kung saan isa lamang na 16 na taong gulang na batang babae ang nakaligtas sa naturang insidente. Hindi pa tukoy ang motibo sa naturang pamamaril at wala pa umanong naarestong suspect. Hustisya ang pagsamo ngayon ng mga kaanak ng mga biktima. Nilahad naman ni Department of Information and Communications Technology Undersecretary Jeff Lee E&D na telecommunication companies o telco ang pangunahing target ng cyber attacks na pumapalo sa 200,000 kada araw. Dagdag ni D, sa kabuuan, nasa 2.1 million threats ang naitatala ng National Security Operations Center sa isang araw. Ayon sa cyber intelligence company na Cyferma, Pilipinas ang pangunahing target ng cyber espionage activities dahil umano sa kakulangan ng kaalaman sa seguridad at hindi pa maunlad ang infrastruktura ng cybersecurity sa bansa. Abril nitong kasalukuyang taon nang ipag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapatupad ng National Cybersecurity Plan 2023 to 2028 upang palakasin ang seguridad ng cyberspace sa bansa. Tinuligsa naman ng Commission on Elections o COMELEC ang mga karahasan na nagaganap sa kasalukuyan bago pa man magsimula ang kampanyahan para sa halalan. Ito ay kasunod ng pagpatay sa tumatakbong pagkabise ng South Cotabato na si Jose Osorio, na isang dating kapitan ng barangay Bukay Pait, Tantangan, kung saan umaasa si COMELEC Chairperson George Garcia na makakamit ang hustisya at mahuhuli ang salarin sa pagkitil sa buhay ng kandidato. Anya, sana ay hindi ito election-related, kung saan nananawagan siya sa Department of the Interior and Local Government o DILG at Philippine National Police o PNP na makilatis ang mga suspect sa krimen na kahit hindi pa anya panahon ng halalan ay maaari pa rin silang makulong at maaresto alinman sa dahilang motibo sa pagpatay ang halalan o may personal na sama ng loob sa kandidato. Natagpuang wala ng buhay si Osorio sa kusina ng kanilang kainan kung saan saksi rin ang mga kapitbahay nito sa alingaungaw ng mga bala kinagabihan noong linggo. Wala umanong naiulat na kaaway si Osorio maliban sa kanyang pag-aasam na tumakbo sa halalan. Susunod sa News Force. Mga opisyal ng OVP pinatawan ng contempt bunsod na makailang beses na hindi pagdalo. DBM inaprubahan ang paglalabas ng 5 billion pesos para sa mga nasalanta ng bagyo. Chelsea Manalo na iuwi ang kauna-unahang Miss Universe Asia na titulo. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing simple lamang ang gagawing mga pagtitipon ngayong Kapaskuhan sa mga ahensya ng gobyerno. Alamin ang dahilan sa ulat ni Francis Riodique. Para po sa mga kawani ng gobyerno, asahan po ang simpleng pagdiriwang ng mga Christmas party. Ito ay matapos na hikayatin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag gawing marangya ang gagawing pagtitipon sa Kapaskuhan para sa mga government agencies. Ayon sa inilabas na pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ito ay bilang pakikiramay sa mga Pilipinong lubhang nasalanta
ng mga nakaraang bagyo. Hinikayat din ng Pangulo ang mga government agencies na magbigay ng donasyon mula sa halagang matitipid sa pagsasagawa ng simpleng mga Christmas gatherings. Pagtitiyak naman ng pamahalaan, sisikapin itong maramdaman pa rin ng mga apektado ng nakaraang mga bagyo ang diwa ng Kapaskuhan. Samantala, ayon sa tala nitong Lunes mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mahigit 600,000 individual ang na-displace ng bagyong Nika, Ophel at Pepito. Halos kalahating milyong danyos naman ang napinsala sa mga infrastruktura at 8.6 million pesos na danyos para sa sektor ng agrikultura. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Ilang mga kongresista ng Kamara binatiko si Vice President Sara Duterte sa pagtanggi nitong dumalo sa pagdinig ng Confidential Funds Probe. Yan ang balitang hatid ni Jay Buhoy. Binigyan din ng mga lider ng Kamara na sina Jay Conghun at Paulo Ortega na ang pagsumite ng affidavit ni Vice President Sara Duterte ay hindi sapat upang malinawan ang issue ng 612.5 million confidential funds. Anila budol umano ang taktika ni VP Sara na iwasan ang pananagutan sa pamamagitan ng hindi pagdalo sa pagdinig. Ayon kay Conghun, kung walang itinatago, dapat harapin ng Vice Presidente ang mga tanong ng Kongreso at taong bayan. Sa nasabing pahayag, binatikos din ni Ortega ang patuloy na pag-iwas ni VP Sara. Dito pinayuhan din ng mga mababata si VP Sara na magpakita sa ika-20 ng Nobyembre na pagdinig upang maibalik ang tiwala ng publiko. Pagdidiin nila, mahalagang sagutin ni VP Sara ang mga alegasyon ukol sa maling paggamit ng pondo. Naninindigan ng Kamara na ang transparency at accountability ay mahalaga sa paglilingkod sa bayan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Habang hindi dumalo si Vice President Sara Duterte, kasabay nito ang mga opisyal sa ilalim ng kanyang opisina ay napatawan ng contempt, bunsod ng parehang dahilan. Yan ang balitang hatid muli ni Jade Buhoy. Kahapon, ika-19 ng Nobyembre, opisyal na nagpahayag si Vice President Sara Duterte ng kanyang di pagdalo sa pamamagitan ng liham na ipinadala kay Committee Chair na si Joel Chua kung saan kalakip nito ang rasong hindi rin naman siya tinanong sa pagdinig noong ika-20 ng Setyembre. Sa nasabing pagdinig, pinatawa ng contempt ang ilang opisyal ng Office of the Vice President o OVP dahil sa makailang beses na hindi pagdalo rito. Ayon kay Representative Jill Bongalon, isa itong hindi paggalang sa komite. Partikular na ang hindi pagdalo ni Lemuel Ortonio. Dito kanyang ipinahayag na ang pagpataw ng contempt ay may kaakibat na pansamantalang pagkakakulong sa Bikutan Prison. Ang nasabing pagkakakulong ay maaaring tumagal ng 10 araw. Bahagi nito, ang nasabing contempt para sa mga opisyal ay pinataw dahil sila'y nangakong dumalo at tumistigo para sa pagkakagamit ng nasabing pondo. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Kinumpirma ni Zuleika Lopez, Chief of Staff ng Office of the Vice President o OVP, na inatasan siya ni Vice President Sara Duterte na hingi ng pagbibitiw ni dating DepEd Undersecretary Gloria Mercado at 3 iba pang opisyal ng ahensya nang walang formal na reklamo o pagdinig. Ang detalye tunghayan sa ulat na ito. Inamin ni Zuleika Lopez, Chief of Staff ng Office of the Vice President o OVP sa House Blue Ribbon Inquiry na inutos ni Vice President Sara Duterte na patalsikin si dating DepEd Undersecretary Gloria Mercado dahil sa loss of trust and confidence ng bise. Bunsod nito, kwenestyon ni Representative Jervil Luistro ang kawalan ng due process sa pagtanggal sa mga opisyal, kabilang ang hindi pagbibigay ng formal na reklamo o pagkakataong magpaliwanag. Pahayag ni Lopez na isinagawa niya ang aksyon alinsunod sa utos ni VP Sara, ngunit idiniing wala siyang posisyon sa DepEd. Again, Your Honor, may I just clarify for the record, it was an instruction by the Vice President. She instructed me to call them and let them know that she has lost her trust and confidence in them.
Matatandaang si Mercado ay inalis matapos tumistigo ukol sa umano'y pamimigay ni BP Sara ng cash envelope sa mga DepEd officials noong siya'y kalihim. Bahagi nito mayroong 3 iba pang opisyal ng DepEd na sina Chris Ablan, Christopher Lawrence Arnuco at Jose Arturo de Castro ang pinilit na magbitiw dahil sa parehong dahilan. Sa nasabing pagdinig, pinunadi ni Luistro ang OBP na nagsasabing ang mga aksyon na ito ay nagpapakita ng constructive dismissal. Sa kabila ng pagbibitiw, iginiit ni Mercado na wala siyang formal na pagkakataong ipagtanggol ang sarili sa mga alegasyon. Dahilan upang umani ng batikos ang issue na nagpapakita ng umano'y pag-aabuso sa kapangyarihan sa ilalim ng pamumuno ni BP Sara sa DepEd. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Maglalabas ng 5 bilyong piso ang Department of Budget and Management o DBM para sa mga nasalanta ng mga bagyo. Ito ay naprubahan ni DBM Secretary Amina Pangandaman na aniya hindi maipagkakaila ang matinding pinsala at epekto ng mga nagdaang bagyo sa ilang mga Pilipino. Mapupunta ang naturang pondo sa programa ng DSWD na Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Alinsunod sa mga imbitasyon sa pagdinig ng Kamara sa budget ng OVP na hindi sinisipot ng Vice Presidente, ilang mga mambabatas ang nagpahayag ng kanilang saloobin hinggil dito. Pakinggan ang ulat ni Princess Castro. Sa pagdinig ngayon sa Kamara, tanging ang mga tauhan ni Vice President Sara Duterte ang makakapagbigay linaw sa mga umano'y irregularidad sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Ayon sa House Blue Ribbon Committee, ngunit nananatiling wala sa pagdinig ang mga pangunahing opisyal na may direktang responsibilidad dito. Ayon sa pinuno ng komite na si Joel Chua, limitado ang nalalaman ng mga career public officials ng OVP na dumalo sa naunang pagdinig kaugnay ng confidential funds. Aniya, sina BP Sara at Gina Acosta, ang Special Disbursing Officer ng OVP, ang may direktang responsibilidad sa pondong ito ngunit hindi pa sila nagpapakita sa komite. Inihayag ni Chua na ang confidential funds ay ginagamit umano upang pondohan ang regular na mga programa sa halip ng mga aktibidad na may kinalaman sa surveillance na nakapaloob sa mandato ng ahensya. Dito lumitaw rin na higit kalahati ng pondo ng OVP ang nauubos para sa pagpapatakbo ng mga satellite offices. Nabunyag din ang paggamit ng hindi kapani-paniwalang acknowledgement receipts at mga katauhang tila peke kabilang ang isang Mary Grace Piatos. Dahil dito nananawagan si Chua na magbabalangkas ng batas upang bigyang linaw ang tamang paggamit at pagsusuri ng confidential funds. Binigyan din niya na ang kahalagaan ng pakikipagtulungan ng mga opisyal upang mapabilis ang pagresolba ng mga issue sa pagdinig. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Pinapayagan na ng Commission on Elections o COMELEC ang mga barangay officials na makilahok sa pangangampanya ng mga kandidato para sa susunod na halalan. Sa kabila nito, hindi pa rin maaaring makampante ang mga opisyales dahil mananagot umano sila sa Department of the Interior and Local Government o DILG sakaling makagawa sila ng lapses ukol sa mga panuntunan ng kampanya. Diin ni COMELEC Chair George Garcia, maaaring ang paglabag na ito ay hindi maituturing na election offense, ngunit maaari pa rin silang disciplinary action at humarap sa naaangkop na batas. Magsisimula ang kampanyahan sa susunod na taon, buwan ng Pebrero at Marso, na inaasahang tatagal hanggang ika-10 ng Mayo 2025. Ginanap nitong linggo ang ika-73 pagdiriwang ng Miss Universe sa bansang Mexico. Sa gabi ng patimpalak, matagumpay na nakapasok ang pambato ng Pilipinas na si Chelsea Manalo sa top 30. Ngunit nabigo nitong masungkit ang korona matapos hindi pinalad na mapasali sa top 12.
Kalauna, nagbunyi ang mga taga-suporta ng pambato ng Pilipinas matapos mapili ang kandidata sa isa sa apat na nabigyan ng titulo bilang Continental Queens. Si Chelsea Manalo ang kauna-unahang nakakuha ng titulong Miss Universe Asia. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DTI inilabas na ang Noche Buena Price Guide ngayong taon. Mary Jane Veloso makakauwi na ng Pilipinas matapos ang 14 na taon na pagkakakulong sa Indonesia. Karahasan sa halalan, kinundina ng COMELEC. Banta sa buhay ng mga kandidato tututukan. PBBM hinikayat ang mga ahensya ng gobyerno na gawing simple ang mga magiging pagtitipon ngayong Kapaskuhan. Vice President Sara Duterte binatikos sa pag-iwas sa pagsisiyasat ng confidential funds ng Kamara. Barangay officials papayagan mangampanya ngunit mananagot sakaling magkaroon ng lapses. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.